Sa mga balitang consumer at kalakalan, mga kapatid, binatikos ng ilang labor group ang 35 pisong dagdag sweldo sa Metro Manila. Sabi ng Partido Lakas ng Masa, insulto, hindi umento ang halagang ito. Sabi naman ng grupong Makabayan, ginagawang barya-barya lamang ang dagdag sweldo. Hindi raw ito makasasabay sa inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Para sa Makabayan, dapat nasa 750 piso ang dagdag sa minimum wage. Habang ang Trade Union Congress of the Philippines, nasa 150 piso kada araw ang hirit na aumento. Ayon sa Employers Confederation of the Philippines o TUCP, may ilang kumpanyang umalma. Binubuno pa nga raw kasi nila ang huling dagdag sweldo na 40 pesos kada araw. Pero tiniyak ng grupo na susunod sila sa pagpapatupad nito. Lumobo naman ang halaga ng hiniram na pera ng Pilipinas nitong Mayo. Sa datos ng Treasury Bureau, naitala ito sa higit 259 na bilyong piso. Mas mataas po yan mga kapatid ng 76% kumpara sa naitala noong nakaraang taon. Triple rin na ng higit 89 na bilyong piso noong April 2024. Paliwanag ni RCBC Chief Economist Mike Ricafort, lumobo ito dahil sa bond issuance noong Mayo. Nakaapekto rin daw ang mas mataas na interest rates at paghina ng piso kontra dolyar. Muli na namang humina ang piso ilang araw bago nga ilabas ang datos ng inflation. Sa datos po ng Bankers Association of the Philippines, nagsara sa 58.65 ang piso kontra dolyar. Nalagasan nga ito ng 4 na sentimo mula sa closing noong Biyernes. May pag-iingat daw kasi sa parte ng local participants ng merkado. Inaabangan pa kasi nila ang datos sa inflation na lalabas sa Biyernes. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.